nakakulong. Isa nababanggit ko, akala ko nakakulong siya rito. Si Paul, nakakulong siya nung isulat niya yung Pilipos, Colosas, Pilemon. Yan, nakakulong siya. Pero sa Roma, hindi po siya nakakulong, siya ay nasa Corinto. Habang nasa Corinto siya, sinulatan niya yung mga taga-Roma. God willing, after 1 month siguro, pupunta tayo, lilipat tayo sa Corinto. Ito yung mga lugar to, Roma, sa Roma yan, Italy. Corinto, sa Greek din yan. Bandang Europe po yan, Europe. Okay, so manalangin muna tayo, mag-start tayo, 9:00 na, at yung mga kapatid ay parating-rating na rin sila. Panginoon Diyos, maraming salamat. Kami ay nagpapasalamat, nagpupuri sa kapangyarihan ng inyong mga salitang nasa amin na pinag-uusapan, pinag-aaralan namin upang malaman namin ang inyong kalooban, upang maparangalan ang iyong pangalan, upang mag-improve ang aming pananampalataya, tumibay, magbago kami sa aming buhay Kristiyano, lalo kaming magtiwala kay Jesus Christ, ang aming Diyos, ang aming Panginoon, ang aming pinaglilingkuran, upang maging kamukha niya kami lalo sa aming paglakad dito sa mundo nito. Kaya po, ito ang dahilan namin bakit kami nag-aaral ng iyong mga salita. Kinikilala namin ang aming mga pagkakamali, pagkakasala, mga maling motibo, mga sarili. Sinusuko namin ang aming buhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ito ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So last time, nagbanggit si Pablo ng mga tao na kanyang pinasalamatan sa kanyang paglilingkod. Ito kasi ay last chapter na. So, ginawa niya ay pinasalamatan niya yung mga ibang tao. Si Phoebe, taga Crencria. Ito ay, ano pala po ito, ni-research ko sa bandang Asia Minor din. Malapit sa Macedonia. Okay, tapos sila Prisca at Aquila, o yung Priscilla at Aquila, mag-asawa ito, na kamanggagawa ni Pablo, co-workers, ang tawag sa English, sa Tagalog, kamanggagawa. Sila ay mayroong ginawa nilang iglesia, o church pala, pananambahan ang kanilang bahay. Doon kasi bawal po itong magpagawa ng mga simbahan ganito sapagkat ang Christianity at that time, first century, ay pinagbabawal. Kaya patago-tago lamang yung mga Kristiyano. Tapos sila Epanetus, yan, ang unang naligtas sa Asia. Ang Asia po ito ay sa Turkey. Tapos sabi niya sa 6, Great Mary. Si Ate Mary, may kapangalan dito. Hindi ko po wala sinabi rito kung ito yung Mariang nanay ni Jesus Christ, ang Mariang kapatid ni Lazaro, o si Maria Magdalena. Palagay ko ibang Mary ito. Sabi niya, siya nagpagal, work hard para sa iglesia. Okay? Tapos po, dito tayo sa 7. Isa, verse 7, ang sabi niya dyan ay, batiin ninyo si Andronico at si Junias, na aking mga kamag-anak. So si Pablo, ay meron pala siyang kamag-anak na kasama niya naglilingkod. At mga kasama ko sa pagkabilanggo. Bakit nasabing pagkabilanggo? This time, hindi siya nakabilanggo, pero nabilanggo na rin siya dyan eh. Okay, nung, ano ba to? Yung unang pagkabilanggo niya, ay nung kasama niya sila Silas. Okay? Pagkabilanggo na siyang mga bantog sa mga apostol na sila na may nangauna sa akin kay Kristo. Itong si Andronico at Junias ay nauna pang naligtas kay Pablo. Okay? So una, nung wala pa si Pablo, hindi pa siya believer, kasama nila ang mga apostol. Okay? Mga Hudyo po ito. Ang mga taong ito ay maaaring naglilingkod sa Jerusalem at that time. Okay, so maraming mga naglilingkod sa Panginoon na hindi natin kabisado. Ang kabisado lang natin sila Pablo, sila Pedro. Pero dito, salamat tayo, si Pablo ay binanggit niya ang pangalan ito. Andronico at Junias. Ewan ko kung nabanggit pa niya sa ibang sulat niya yan.
Pero magandang bagay po yan, no? Na si Pablo ay pinapasalamatan niya yung mga naglilingkod. Na hindi na, wala tayong chance na malaman kung hindi niya binanggit dito sa kanyang sulat. So mga kapatid, marami naglilingkod sa Panginoon noong paman na ginagamit ng Diyos, hindi lang yung mga apostol. Yung mga apostol muna tinawag ng Panginoon, tapos nagbunga sila, na-convert ng mga taong ito, nakakilala kay Jesus Christ, at naglingkod. Sa kabila ng at that time, ay noong panahong yun ay mabagsik. Mahirap ang sumasamba sa Diyos, mahirap ang sumusunod kay Jesus Christ, pero sila ay matatag na naglilingkod sa Panginoon. Okay, yan ay si Andronico at si Junias. Nasa langit ng mga yan. Dating ang panahon ay makikilala natin siguro sila pagka nasa langit na tayo. 8, batiin nyo si Ampliato na aking minahal sa Panginoon. So very personal si Pablo, no? Yung kanyang mga kapatid na nakasama ay kaniyang pinapahalagahan. Greet Ampliatus. Okay? Ang aking kasamang naglilingkod sa Diyos. Sabi niya, na aking minamahal sa Panginoon. Batiin niyo si Urbano na aming kamanggagawa kay Kristo at si Estakis na minamahal ko. Lagi niyang binabanggit yung kamanggagawa. Co-worker. Paano po nagiging kamanggagawa ang isang Kristiyano? Paano tayo magiging kamanggagawa ni Kristo? Kung ano yung binigay ng kaloob, gawin natin. Hindi tayo lahat mga pastors, hindi tayo lahat mga elders, pero merong ginawa Panginoon. Nagpipray, una, higit sa lahat, simulan mo sa pananalangin. Panalangin mo yung iglesia, panalangin mo pastor, panalangin mo yung kapitbahay mo na maligtas. So, panalangin po tayo sa isa't isa. Okay? Batiin niyo si Apeles na subok kay Kristo. Ibig sabihin niya subok kay Kristo, talagang napatunayan. Kasi pagka sinabi mo subok at the time, ibig sabihin dumaan ka ng mga kapagsubukan. Okay? Kaya sabi niya rito, kapwa ko nabilanggo. So, nabibilanggo din yung mga taong ito. Ordinaryong tao sa paglilingkod na sa Panginoon, hindi kasi sila natatakot na i-identify nila yung sarili na kay Pablo. Hindi sila natatakot na isama nila ang pangalan nila sa pangalang Pablo. Kasi si Pablo popular, pero inahabol din siya. Dalawa si Pablo, isang popularity, at saka anong tawag doon, yung popular ka pero sa masamang paraan. Infamous siya. Pero si Pablo, sa mga persecutor, infamous siya kasi sabi niya siya ay nanggugulo. Pero kay Jesus Christ, siya ay nag-evangelize lang. At sa mga Kristiyano, siya po'y naglilingkod at famous siya. Ngayon, siya ay maraming mga kasama at ang mga kasama niya ito ay hindi po sila umaatras sa labanan. No? Okay, ito nga si Apeles na subok kay Kristo. Ang sabi nga na dyan, ang kanilang paglilingkod ay nasubukan. Ibig sabihin ay talagang tunay silang, alam niyo po ang mga kapagsubukan, kasi pagka walang pagsubok, pagka lahat ay ayos, madaling maging Kristiyano eh. Going with the flow ka lang, susunod-sunod ka lang. Pero pagka binabawalan ka na, yung kinakailangan ka ng manindigan, doon mo mapapatunayan kung ikaw ba talaga ay genuine na believer. Kaya, meron ako narinig kanina sa radyo, ang sabi niya, minsan, ang the best gift ng Diyos, yung pinakamagandang regalo ng Panginoon sa atin ay yung mga kapagsubukan. Okay? Kasi doon sa kapagsubukan ay parang minomold tayo eh. Inaayos tayo, inaalis ng Panginoon ang attitude, pag-uugali na dapat alisin. So itong mga to, si Apeles, subok kay Kristo. Napakaganda no? Hindi in-elaborate kung bakit sinabing subok siya. Pero siguro, natin yan, yung maisip natin na siya ay hindi natinag sa paglilingkod kaya sa mga kapagsubukan o persecution. Ang matindi kasi nung persecution eh. Yung binabawalan ka, pinagbabantaan ka, at talagang papatayin ka. Pagka at that time, ay sumusunod ka kay Jesus Christ. Batiin ninyo ang mga kasangbahay ni Aristobulo. Ngayon, itong naisip ko rin dito,
Bakit? Ano bang kwenta nung i-greet mo siya? Okay? Ano ba yung kwenta nung i-greet mo? Kasi anong magagawa nung greet mo lang? Oh, hi, hello. Parang, yung pangalan mo, nababanggit lang. Anong pakinabang nila rito? Alam niyo po, isang isang masasabi nating appreciation ng kanilang katapatan. Pero hindi pa ito yung rewarding. Ang rewarding kasi pag na-rapture tayo, makikita natin ang mga taong yan. Ang dami palang paparangalan ng Diyos. Siyempre, yung mga alagad, mga apostol, pero maraming mga hindi sikat. Tulad nito, narinig niyo ba yung salitang Apeles? Pangalan mo ba sa anak mo yung Apeles? Pero yung salitang Pablo, pinapangalanan natin yung mga anak natin, Paul. Pero yung pangalan mo yung Apeles. Sino ba si Apeles? So kung hindi binanggit ni Pablo yan, hindi natin alam, may mga ganyan palang tao na hindi natin alam kung anong ginawa nila, pero malalaman siguro natin yan sa langit, pero ang Diyos alam niya. Tingnan muna natin kisa, nakakalimutan ko. 1 Corinthians 15, yung pinakadulo. In-apply din ni Pablo. Si Pablo rin ang magsabi nito Yung dulong-dulo, sabi niya, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. No? Kahit na maliit na bagay lang, tulad nila Apeles, maliit na tao, maliit yung ginawa niya, pero sa pamamagitan ni Pablo ay pinakita ng Diyos na hindi sila nakalimutan ng Diyos. Kung si Pablo hindi siya nakalimutan, lalo na ang Diyos hindi sila makakalimutan. So mga kapatid, yung paglilingkod natin dito sa mundong ito, abangan dito tayo. Kasi dito lang naman tayo maglilingkod Sa langit, makakapaglingkod tayo, pero yung reward na makukuha natin, yung talagang testing na paglilingkod ay dito. Yung talagang maglilingkod tayo sa Panginoon habang buhay tayo. Kaya sabi ni Pablo rin na nagsabi sa Corinto, mga kapatid kong minamahal, yung sinabi niya kanina yan, yung mga sila Apeles, yung sila Urbano, yan, Adronico, sila Hunyas, yun ang sasabi niya mga minamahal. Yun kanyang tsaka yung mga taga-Corinto rito. Kayo yung magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Ano po yung gawa ng Panginoon? Kagabi na devotion namin yun, ano yung gawa ng laman, ano yung gawa ng Holy Spirit? Ang gawa ng Holy Spirit yung gawa ng Panginoon. Halimbawa, ako yung pagbabasa ng Bible. Yung lagi mong iniisip yung sa Diyos. Nagpipray ka lagi. Yung gawa ng Panginoon yan. Pagsamba. Okay? Pagpunta sa chapel. Gawa ng Panginoon yan. Pag-share ng gospel. Pag-i-invite. Yan. Gawa ng Panginoon yan. Hayaan natin kumilos ang Diyos sa atin. No? Lagi sumasagana sa gawa ng Panginoon. Hindi mo yan na sariling gawa Gawa ng Diyos yan, tapos ginagamit ka. Kasi ang evangelism, ang pananalangin, invento ng Diyos yan Hindi naman natin invento yan Galing sa Diyos yan. Ngayon, tinuro lang sa atin na nagagawa na natin yan sa pamamagitan ng Panginoon din. Okay? Yan ang gawa ng Panginoon. Laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Kasi pwede ka po sumagana sa gawa ng laman. Pwede ka sumagana sa gawa ng mundo, gawa ng kadiliman. Pero ang Kristiyano, ang normal sa kanya ay managana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. So, inulit niyo yung gawa, no? Dito, bilang Kristiyano, nanampalataya tayo, tapos yung ating pananampalataya, nagbubunga ng gawa. Ibig sabihin po niyan, bilang Kristiyano, sasamba ka. Paano malalaman ng mga tao Kristiyano kung hindi ka sumasamba? Kasi ibalik mo na doon sa Romans 16. So, naalala ko lang po yung talatang yan. Yan ang ini-encourage din ni Pablo, yung mga kapatid na ito. Sila, Apeles, mga minamahal. Subok kay Kristo. So, ang Panginoon, hindi siya liko para makalimutan niya ang gawa ng mga taong ito. So, sa atin din po, kaya na mahirap minsan yung mga testing, pero tayo ay magpapatuloy sa Panginoon. Batiin ninyo si Herodion na aking kamag-anak. Batiin niyo ang mga kasangbahay ni Narciso, yaong na nga sa Panginoon. So, kamag-anak ni Pablo, mga Hudyo to, Herodian na aking kamag-anak. Batiin ninyo ang mga kasangbahay ni Narciso, yaong na nga sa
Panginoon. So si Pablo, hindi lang yung nangaral siya, marami palang mga kamag-anak si Pablo naging Christian din, no? Siguro ito, hindi naman niya, abang sinusulat niya yung libro, kasi meron siyang sinusulat ng ibang tao, grupo ng tao. Actually, hindi pa niya nakikita yung Roma. Pero habang sinusulatan niya, yung mga kasama niya naglilingkod, o sama siya naglilingkod, nabanggit niya. Parang pinapakilala niya. Meron akong kasama rito, kapwa ako naglilingkod, batiin ninyo. Ito ay kamag-anak ko, ito ay matapat sa Panginoon. Yun po ang kanyang ginawa. No? Sabi niya, batiin ninyo si Herodian, na aking kamag-anak. Batiin ninyo ang mga kasangbahay ni Narciso, yung mga nasa Panginoon. Tapos sa verse 12, batiin ninyo si Trepena at si Trifosa na nangagpapagal sa Panginoon. Ang hirap nga ng pangalan eh. Siguro, hindi natin may papangalan ng mga anak natin yan. Di mo alam kung babae o lalaki. Tripena at si Trifosa. Pero, sila yung mga naglingkod sa Diyos. Importante sila sa Panginoon, no? Batiin nyo si Persida na minamahal na lubhang nagpagal sa Panginoon. Napaka-tiyaga ni Pablo, no? Naaalala niyo yung mga yan. Wala kayo siyang nakalimutan. Baka pag kami nakalimutan siya, may magtatampo pa. Pero si Pablo ay inisa-isa niya yung mga kasama niya naglilingkod sa Panginoon. Batiin niyo si Rupo na hinirang ng Panginoon at ang kanyang ina at akin. Si Rupo, mayroon siyang nanay, pero parang nanay niya rin daw ni Pablo. Ibig sabihin, siya ay maring tumira dito sa kila Rupo. Okay? So mga kapatid, kasi magkakapatid tayo kay Kristo eh. Pagka tayo magkakapatid kay Jesus Christ, yan ang turingan. Nanay, kapatid. Batiin nyo si Asincrito, si Flegonte, si Hermes. Ito, si Hermes, sumikat yan, naging bag ngayon yan. Naging bag. Hermes, mga bag yan, no? Hermes. Okay, so siguro dito kinuha ng Hermes ang pangalan. Batiin nyo si Asincrito, si Flegonte, si Hermes, si Pabrobas, si Hermas. Ba't walang bag na Hermas? No? At ang mga kapatid na kasama nila. Okay? So, maaaring siguro ito, pamilya. Tama ba? Flegonte, si Hermes, Patrobas, si Hermas, at mga kapatid na kasama nila. O isang iglesia. Okay? Batiin nyo si Filologo at si Julia, si Nereo, at ang kanyang kapatid na babae, at si Olimpas, at ang lahat ng mga banal na kasama na. So, grupo-grupo to. Siya pataas mo nga. Baka isang cell group ito. Isang care group. O kaya isang iglesia. No? Yun ang magkakasama ito, magkakapartner sa ministry. Itong sila Hermes, magkakapatid yan sa ministry. So, lahat yan, naalala ni Pablo. Sabi, batiin nyo sila, no? Magbatihan kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ito pong banal na halik yan. Ito'y kultura nila sa Middle East. Di ba? Hanggang ngayon, nakikita yung mga Muslim pag yan, kahit na lalaki, gaganon-ganon sila. Beso-beso. Pero sa atin, hindi naman natin kultura yan eh. So, atin ngayon ay shake hands lang. Sa Amerika, hug pa nga eh. Nag-hug sila. Pero sa atin, shake hands lang. Yung mga tao ngayon, appear na lang. Okay, ibig sabihin yan ay magbatian tayo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Nilahat na ni Pablo. At that time siguro nasa 40 na iglesia. So, nirepresent ni Pablo ang 40 churches sa sulat niya sa Roma. Amen? Napaganda na po. Puro pagbati. Ang inisip ko nga, mahalaga kaya ito? Bakit niya idinagdag itong Romans 16, 1-16 na puro pagbati? Tulad nga ng nasabi ko, yung Romans 1 hanggang 16, mga doktrina,
mga Christian living, applicable sa atin. Pero yung Romans 16, mga specific na tao. Mga tao na talaga ang binanggit niya. Na may mga taong nakasama siyang naglingkod sa Panginoon na mahalaga sa Kanya. At kung mahalaga sa Kanya, lalong mas mahalaga sila sa Panginoon. Amen po ba? Ganon din sa atin. Kasi pakibalik nga doon sa 1 Corinthians ba yun kanina? Napakaganda nito eh. So ito yung message natin mga kapatid. Tulad ni Pablo, si Pablo, tao lang din siya, hindi niya nakalimutan yung mga taong ito. So lalo na ang Diyos. Yung lahat ng ating ginagawa sa Panginoon, hindi makakalimutan. Yung sa dulo kasi siya, hindi makakalimutan ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So lahat ng ating ginagawa, maliit o malaki. Hindi po kailangan ang ginagawa mo ay yung mga pagtuturo. Maganda kung binigyan ka ng Panginoon ng gift sa teaching. Pero lahat ng ginagawa natin, physical, material, anuman yan, para sa Panginoon, hindi kakalimutan ng Diyos yan. Sabi nga ng gospel, hindi mawawalang ganti ang ginawa mo para sa mga lingkod ng Panginoon kahit na pinainom mo lang sila ng malamig na tubig. No, malamig na tubig lang yun. Pinainom mo, sabi ng Panginoon, ng aking mga alagad, dito pa man hanggang sa buhay sa kabila ay hindi mawawala ng ganti. So lahat po ng ating gawa sa Panginoon, ito ay actually hindi gawa natin eh. Gawa ng Panginoon. Nakita niyo to, no? Hindi mo laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Kasi kung gawa mo lang ito, baka hindi gawa ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi kalooban ng Diyos ang ginagawa mo. Masipag ka nga. Parang talagang nagsasakripisyo ka pa, pero hindi nang pala kalooban ng Diyos. Not counted yun. Hindi yan counted. Kailangan yung gawa ng Panginoon. Paano malalaman na gawa ng Panginoon? Yung pong, una, ito yung galing sa banal na espiritu. Okay? Yung, Panginoon, ito pong gagawin ko ito, anong motibo ko? Para ba ako'y sumikat? Para ba ako'y kumita? Pang makasarili? Pagka ganun pang makasarili, hindi nagawa ng Panginoon yan. Pero pagkagawa ng Panginoon, yung paglingkod tayo, ano yung pinapagawa ng Diyos? Manalangin tayo, panalangin natin ang iglesia, mga kapatid, gawa ng Diyos yan. Manalangin tayo. Pagka po kayo nananalangin, sino ang lagi niyong pinapanalangin? Ito, makikita niyo, anong panalangin niyo? Sinong pinapanalangin niyo? Minsan pagka lagi panalangin niyo, pang sarili lang, baka gawang tao lang yan. Pero pagka gawa ng Diyos, hindi lang yung sarili mo. Pinapanalangin mo ang lahat. Pinapanalangin mo yung iglesia, ang bansa natin, lalo na po ngayon, mayroong gera sa Israel at saka sa Iran. Pinapanalangin niyo po ba yan? Pinapanalangin niyo po ba yung mga kamag-anak niyong hindi pa Christian? Kasi mahulog yan sa impyerno. Pinapanalangin niyo po ba yung mga kapitbahay niyo? Halimbawa, sabi ng Panginoon, huwag niyong sumpain ang inyong mga kaaway. Paano mo papanalangin ang kaaway mo? Wala ka nga pakialam niya, gusto mo nga siyang masaktan eh. Pero pagka pinapanalangin mo sila, yan ay gawa ng Panginoon. Amen? Paano ba natin malalaman ang gawa ng Panginoon? Magbasa tayo ng Bible. Okay? Magbasa tayo ng Biblia, kaya nga nag-aaral tayo eh. Pagka nagbabasa ka ng Bible, malalaman mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Sige siya, siguro mamaya na lang to. Mamaya po, i-discuss ko yan kung ano yung gawa ng Espiritu at yung gawa ng laman. Alang sa ganon, pagka doon tayo gumagawa, doon sa ginagawa ng Diyos, ang Diyos kasi gumagawa na yun eh, kaya hindi pa tayo gumagawa. Wala pa tayo, ang Diyos gumagawa na eh. So yung gawa ng Diyos niyon, i-adapt lang natin yan. O kaya magpa-adapt tayo sa Diyos. Panginoon sabi mo, isama niyo po ako doon sa inyong mga pagkilos. Isama niyo ako. Okay? Hindi kinakailangan na
yung pare-parehas tayo. Kung ano lang yung pinapagawa sa ng Panginoon at this time sa panahon ito. Tapos, i-improve ng Panginoon yan. Unti-unti kung ano yung papagawa niya sa iyo. Hindi kinakailangan marami. Hindi kinakailangan mahirap kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na lagi sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong magawa sa Panginoon. Ang konteksto po nito ay rapture. Kasi tingnan muna natin, nagtatapos na ako rito, malapit na. Dito sa verse 50, yan, yung sabihin na, bakit nasabi ni Pablo? Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman, o kaya, ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Niyang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Ibig sabihin nito, yung nasisira ito, hindi magmamana sa langit. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang luwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ibig sabihin, hindi lahat tayo mamamatay. Sa pagdating ni Jesus Christ, para kunin niya ang iglesia, merong buhay. Hindi lahat natutulog. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Muna lahat, yung mga namatay, yung mga natutulog, at saka yung hindi natutulog tayong buhay, ay babaguhin. Babaguhin yung ating katawan. Aalis sila ibig kasi pang samantala to, nagkakasakit ito, babaguhin ng Diyos yan. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, ito nagbigay siya ng mga ilang detalye, Sa isang sandali, sabihin, mabilisan ang pagbabago. Gaano kabilis? Isang kisap mata lang. Sa huling pagtunog ng pakakak, so merong maririnig na pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak. So yan, inuulit niya talagang specific. At ang mga patay ay mga bubuhay na maguli. So ang Panginoon gigisingin niya yung mga natutulog. Kanina sabi natutulog, pero dito sinabi niya patay na sa pamamagitan ng pakakak. Mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. Yun. So di ba, example, ang tatay ko ngayon, nasa lupa na siya ang kanyang katawan Actually, kinain niya ng lupa. Pero ang gagawin ng Panginoon, bubuhay siya muli. Okay? Mga bubuhay na maguli. Muli siyang mabubuhay. Pero, pagkabuhay niya maguli, bago na. Hindi na yung dating kanyang katawan. Pero siya pa rin yun. Kaso babaguhin yung kanyang katawan. Walang kasiraan at tapos tayo'y babaguhin. Tayo naman na hindi namatay, babaguhin. Tayo pa rin to. Kaso papalitan lang to. Kung tayo pa rin yan, siguro yung shape mo, yung itsura mo, yung pa rin. Babaguhin lang yung, kumbaga sa tela, ibang tela. Kung dati ay madaling masirang tela, ang klaseng tela, ngayon ay matibay na tela. Okay? Pero yung tela pa rin. So, babaguhin, gagawin, panglangit. Okay? Ito, verse 53, siya. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbis ng walang kasiraan. Bakit kailangan baguhin? Kasi nga, hindi pa langit ito Dadalhin mo sa langit itong di sa langit kasi walang hanggan. 100 lang, sira na naman ito. So, bagong katawan. Pero ikaw pa rin yun. Bagong gene, bagong money ka pa rin, ikaw pa rin yan, pero bago lang yung katawan mo. Imagine mo, parang hindi ka lang nagkakasakit. Hindi ka namamatay. Hindi ka sinisipon. Wala kang asma. Okay, wala kang mga sakit sa bato. Kung ano-ano mga sakit. Wala. Bago. Magbis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan, magbis ng walang kamatayan. So, namamatay tayo dito pero sa langit wala na namamatay. Ang maganda niyan, pati yung mga namatay ng nauna sa atin dito sa lupa, pero pag kay Jesus Christ kay Jesus Christ, kasama natin sila doon at hindi sila mamamatay. Wala nang paghihiwalay. Amen? Yan po Yan ang sasabi ng Panginoon. Datapot pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabisa ng walang kamatayan. Ito yun. Itong temporary. Ang tawag natin ito, mortal. Mortal. Kung magkagagayoy ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Tapos 55, saan naroon o kamatayan ng iyong
pagtatagumpay, kisa pagtaas. Tapos, saan naroon o kamatayan ng iyong tibo? Kasi po, ang problema lang ng tao talaga yung namamatay siya. Kakasakit, namamatay. Anong dahilan? Nagkasala. Sinulusyonan ng Panginoon yan eh. Sinulusyonan niya ang kasalanan. Namatay siya para sa ating kasalanan. Namatay siya at muling nabuhay. So, nasolusyon na yan, pati yung kamatayan, nasolusyon na. Ang gagawin lang ng Panginoon, kailangan lang baguhin ito kasi may kamatayan ito eh. So, magbabago pa to. Kailangan mo nang magbago ang katawang namamatay. Tapos, pag nagbago na to, bibigyan tayo ng Panginoon ng katawang hindi na namamatay. Okay? Tapos, masasabi ngayon, ito po ay, parang tula, oh. Saan naroon o kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Ibig sabihin, ang kamatayan ngayon ay wala na siyang pwersa. Dito mayroon pang pwersa ang kamatayan sa buhay natin eh. Kaya nga, may mga doktor, kaya nga kumakain tayo ng maingat kasi nga baka mamatay tayo. Diba? Nagbibiro nga nila, huwag ka masyadong kumain ng baboy. Baka hindi ka tumanda. O ganun. So, nag-iingat tayo kasi may kamatayan. Pero sabi rito ng salita, saan naroon o kamatayan ng iyong pagtatagumpay, saan naroon o kamatayan ng iyong tibo, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Ibig sabihin, dahil namamatay ang tao kasi nagkasala. Ngayon, bakit siya nagkasala? Kasi nga may utos siyang sinaway. Okay? Datapwat salamat sa Diyos. Ito yung pag-asa natin. Yung pag-asa po natin, hindi natin ginawa eh. Hindi na, tingnan mo, no? Tingnan niyo po dito kung meron tayong gawa. Yung part natin. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Sino po yung nagbibigay ng pagtatagumpay? Tayo? Ginagawa natin ang ating pagtatagumpay? Binibigay, di po ba? Ang pagtatagumpay ay binibigay. Therefore, tinatanggap lang natin. Hindi tayo ang lalaban, gegera para magtagumpay. Hindi. Sabi rito, dapat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Siya nagbigay ng pagtatagumpay eh, sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Si Yesu Kristo ang ating victory. Saan kinuha ni Jesus Christ ang ating tagumpay? Saan niya ginawa? Sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya para sa ating kasalanan, inilibing siya at muling nabuhay. Sabi naman ni Pablo sa Romans 6, yung kamatayan niya ay naging kamatayan natin. So, yung tagumpay na rin natin yun. Yung kanyang kamatayan natin. Yung kanyang pagkalibing ay naging pagkalibing natin. Yung kanyang muling pagkabuhay natin. So, ito yung tagumpay natin. Amen? So, ito tagumpay na to, hindi mo ginawa ito. Hindi mo nasunod ito. Kaya nga sa kautusan, namatay ka, nagkasalaki. Kaya nga namamatay ka dahil sumuway ka sa utos. Bakit ka namamatay? Nagkasala ka. Bakit ka nagkasala? Sumuway ka sa kautusan. So dito, failure na tayo. Pero salamat sa Panginoon, siyang nagbibigay ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Yesu Kristo. Amen. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Ito na pala yun. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ng inyong gawa sa Panginoon. Amen. Yung gawa natin, yung diniscuss ko kanina, sa loob ng 30 minutes. Malaki o maliit. Kasi yung diniscuss ko para sa kapanganan ng mga kapatid natin kararating, ginrate ni Pablo yung mga taong hindi naman natin kilala. Si Apelas, Urbano, sila Rupo, hindi natin kilala yan eh. Sila Pilologus, Julia, ginrate niya. Sabi niya, ito'y subok sa Panginoon, ito'y kamanggagawa ko. Amen? Si Pablo, alam natin ang ginawa niya. Nagsumulot siya ng Bible, nag-preach siya, nakulong siya, naisulat. Pero itong mga tao ito, hindi natin alam kung ano yung ginawa nila. Pero nabanggit ni Pablo yung pangalan nila. Tapos sabi rito, hindi raw kakalimutan ng Panginoon ang ating mga gawa. Amen? Actually, yung gawang ito, dito inyong gawa na eh. Pero yung ang mga gawang ito, galing din sa Diyos yan. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. So yung gawa ng Panginoon, pag ginagawa natin yan, eventually, makikredit na rin sa atin yan. Magiging gawa na rin natin. Tapos sabi ng Panginoon, hindi ko kinakalimutan yan. John
ay i-rewardan ko kayo. Ang context nito, yung rapture. Malapit na po rapture, kapatid. Alam niyo po ba yun? Malapit na. Ano pinag-uusapan ngayon? World War III, no? Ako, personally speaking, wala namang ano, wala na, ang World War III kasi, kailangan mawala ng Kristiyano bago mag-World War III. Kasi ang World War III, pagka na-World War III, andyan yung mga nuclear weapons. Ubus na ang tao. World War III, ganyan na labanan. Yan nga pinag-uusapan sa Iran eh. Kaya nga, as much as possible, iniiwasan nila yung nuclear weapons. Kasi ibigay mo ang nuclear weapons sa kamay ng mga tawag nila dyan, mga ganyang tao, Islamic. O, kasi talagang ang purpose nila, pumatay eh. O yes, ang Israel, sabi nila, ba't ang Israel, meron silang nuclear weapon? Kasi hindi naman sila, hindi na ginagawang sibat ito, hindi na ginagawang swords. Ito yung pandepensa lang nila, parang last resort. Pero ang Iran, ito yung first resort niya. Pagka natapos yung kanilang nuclear weapon, ito talagang iahagis nila agad. Once na matapos ito, iahagis na agad yan sa Israel at saka sa US. Alam nyo, 80% na nga daw eh. So 80%, a matter of month lang, matatapos na. Kaya nga, ang ginawa ng Israel, binombahan, tapos ngayon lang, minutes ago, binomba na rin ng US. Binomba na rin ng US para mawala yung kanilang nuclear weapon. Pagka binigay mo yung nuclear weapon sa mga taong tulad ng mga Iran, yung mga radical ang tawag dyan eh. Kasi ang kanilang paniniwala ganito, darating ang kanilang imam pagka nagkagulo. Pagka naubos na natin itong mga infidel. Tawag nila infidel eh. So ang gawin nila ay, di ba tayo, darating ang Panginoon pagka nag-evangelize tayo, no? Mag-evangelize tayo, darating ng Panginoon. Hindi sa kanila, kabaligtaran. Pagka naubos na natin ito, patayan nyo sa kanila, patayan. Darating na yung kanilang imam. Yung kanilang, meron doon silang Kristo eh. Imam ang tawag. Oh. Ibang, ano rin sa kanila, religious din. Theology rin ang kanilang paniniwala. So ako naniniwala ako, mga kapatid. Pagka dumating ang World War III, yun na yun. Gunaw na. Ngayon, ang tanong, igugunaw ba ng Panginoon ang church? Sino ang church? Ang iglesia, yan ang kasintaang babae ni Kristo. Kaya nga yung Romans, yan, yung Korintyong yan, mula doon sa 55. Kaya kapatid, yung pagsamba natin yan, yung paglilingkod niyo sa Panginoon, ito, hindi kakalimutan ng Diyos yan. Malapit na yan. Ngayon, napag-usapan natin hindi kanina, itong mga sila, anong pangalan ng mga yan? Sila, hindi kakalimutan, si Julia, sila, hirap nga pangalan eh. Baka makita na natin yung mga yan eh. Sino kaya yan? O siguro hanapin ko to, sino kaya dito yung si Adratico, di ba? Meron pa nga Hermes eh. Sino kaya si kapatid na Hermes? Ang Hermes doon sa amin, bag eh. Diba? Baka dito pinangalan Hermes. Pangalan pala yung Hermes. So, tapos yung mga, ang dami, yung iglesia kasi noon na binanggit ni Pablo, konti pa lang ang churches, nasa 40. Pero ngayon, 2,000 years ago, ang dami iglesia. Pero sa Panginoon, sabi niya rito, hindi siya liko para kalimutan niya ang inyong mga ginawa. Ano mang ginawa natin sa Panginoon? Kaya tanong ko ngayon sa inyo, mga kapatid. Yes, lahat po tayo gumagawa, no? Lahat naman tayo gumagawa eh. Ang tanong, ito ba'y ginagawa natin? Ito'y gawa ng Diyos o gawa ng laman? Ito ba'y gawa ng sanlibutan o gawang makalangit? Kasi kaya na Kristiyano pa tayo, pwede tayong gumawang makalaman. Pwede tayong gumawang makasanlibutan. Kaya ang tanong, ang hindi kakalimutan ng Panginoon, ang kanyang pararangalan ay yung gawang maka-Diyos. At napag-usapan natin dati rito, merong kahoy, merong dayami, okay? Merong bakal. Hindi bakal yan. Silver. At saka merong gold. So yung gold at silver, lahat yung papadaan sa apoy. Yan ang judgment seat of Christ. Hindi na tayo judge para sa impyerno. Yung gawa lang natin. Kaya ito, gawa eh. Yung mga gawa. Pagka gawa galing sa Panginoon, ginto yan. Pero pag gawa hindi galing sa Panginoon, galing sa sanlibutan, masusunog yan. Sayang naman ang effort nyo.
Sayang naman ang panahon na ginugol nyo rito. Hindi kayo mapupunta sa impyerno, pero tatangis din tayo. Tatangis ka. Kasi sana pinaglingkuran ko ang Panginoon ng tama. Sana naging tapat ako. Kasi hindi naman tayo magiging tapat sa sariling lakas natin. Pero rin tayong maging tapat sa katapatan ni Jesus Christ. Si Jesus Christ din naman ang katapatan natin eh. Amen? Tulad ng mga sila Pablo, natapos na sila. Naghahantay na lang nga sila Pablo, judgment seat of Christ para sa rewarding. Ang judgment seat of Christ ay judgment hindi para sa impyerno, para sa rewarding. Pero yung great white throne, judgment for hell. Okay? Hindi tayo, pagka-believer ka, hindi ka pupunta sa great white throne. Pero pagka-believer ka, aharap ka pa rin sa bima judgment o judgment seat of Christ. Itong pagtutuos po yun eh. Okay? Pagtutuos, parang Christmas program siguro to. Christmas program. Okay? Sino yung mga bibigyang reward? Sarap, no? Tanong ko, ako kaya tapat ako sa Panginoon? Hindi naman parami yan ang ginawa siguro yan, kundi yung ginagawa ba natin ay gawa ng Panginoon at ito'y pinapahalagaan natin at ginagawa natin ng consistent. Okay? Pagka ginagawa natin tuloy-tuloy, kalooban ng Panginoon, ang lagi kong niisip yung panalangin eh. Ito po'y gawa ng Panginoon panalangin. Imbento ng Diyos ang panalangin, ngayon pinapagawa niya sa atin. Gawa ng Diyos ang panalangin, nag-initiate siya, pinapa-apply niya sa atin. So kung lagi tayong nag-pray, sasagutin tayo ng Panginoon sa mga dalangin natin, re-reward ang patay ng Panginoon dahil sa ginagawa nating pananalangin. Amen? Mga kapatid, yun po ang gusto kong i-share sa inyo. Sa susunod ay Romans 16 verse 16 na tayo. Natapos tayo doon sa 17 pala. Romans 16, 1 to 16 ay puro mga greetings and commendations. Yung mga pasasalamat, appreciation ni Pablo sa mga nakasama niyang naglilingkod. Tulad ng nasabi ko noon, last Sunday, ako po, 8 years na tayo dito, malay mo. Malay nyo. Hindi na tayo abutan ng 9 years. Rapture na. Ako, gusto ko na. Sabihin ko na sa inyo ngayon. Papasalamat ako sa Panginoon, naging kamanggagawa ko kayo. Hindi ako nagsisising nakilala ko kayo, nakasama ko kayo. Ewan ko lang kayo kung nagsisising, pati itong pastor namin, wala namang iba. Tatamad-tamad na si pastor eh. Pero ako, pasalamat ako, kayo ang naging kasama kong maglingkod. Ngayon, pararangan lang tayo ng Panginoon ngayon. Believer tayo. Tayo sa langit. Pararangan niya tayo. Ano yung ginawa natin sa Kanya. Pero meron ding luha dun eh. Yung manghihinayang ka. Tama ka lang naligtas. Pero, yan tanong eh, may ano na bang nagawa ko para sa Panginoon? Okay, so yung panalangin nyo mamayang gabi, no? Kung dadaan pa tayo ng mamayang gabi. nanakot eh. Di po? Pero naniniwala ako malapit na ang Panginoon. Kasi sa Matthew 24, yung mga tanda, lahat ng mga tanda kasi hindi para sa rapture, tanda sa second coming. Andyan na lahat. Tapos titingin ka dyan sa Israel. Ang Israel ang orasan eh. Tulad ngayon, wala tayong orasan dito. Meron lang akong personal kong relo. Ngayon, ang mga prophecy, tumitingin ka sa Israel. Pag nakita mo Israel, tapos basahin mo yung Bible, kung ano sasabi na ano ba umuugma, malapit na. Amen? Ito rin ang sabi ko, ulitin ko lang to. World War III, final war na yan. Bakit final na? Nuclear weapons na eh. Bawa, pasabugin lahat nung sa Russia, sa China, sa US. Ano pong matitira sa tao? Siyempre, wala nang civilization. Mapapano kaya? Isang nuclear warhead lang. Yan, dami-dami ng mga yan. Okay, tapos, kaya pagka yan, yan ang tribulation na yan. Yung magtatatak na si 666. So, yung mga tao gumigera, tapos ang Panginoon, binabagsak niya yung mga stars. Tapos may mga, kung ano ng mga monster na lumalabas na that time. So, yan na yun.
Eh pagka natuloy ang tinatawag ng World War III, yun na yun. Ngayon, ang ano naman ng Panginoon dyan, sa turo natin, sasamsaman muna tayo ng Panginoon bago mangyari yan. Amen ba ba? Panginoon Diyos, maraming salamat po sa napag-uusapan namin, kapangyarihan ng iyong salita sa buhay ng bawat isa sa amin. Isinusuko namin ang aming sarili sa kapangyarihan ng banal na inyong salita, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ipapagamit namin ang aming sarili, ang aming maikling natitirang buhay pa sa mundong ito. Either by death or by rapture, malapit na. We do not have luxury of time. Ika nga nila. Wala na kaming masaganang oras pa para kami ay magpapatay-patay. Hindi, Panginoon Diyos, kung hindi pa kami believers, tanggapin namin si Jesus Christ as Lord and Savior of our lives. Kung believers naman kami, lumakad kaming tapat ayon sa pailalim kami sa kalooban ng Banal na Espiritu. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po. Tayong lahat ay tumayo at mawit tayo.